Good morning mga pa-Jaffers. Round number 6 na po tayo. And 2:15 na in the afternoon. So ayan po, na traffic kami ni IM Pao. Tagal magbaba, hindi na po umalis dyan sa daanan. So currently, sabi ng parang ways nila dito, 2:25 kami darating sa playing venue. So alam niyo naman po, ang game is 2:30. So round number 6, very crucial kasi ang score ko ngayon 3.5. Parang ang kailangan kong target 7 points. So sa last 4 games kailangan ko ng another 3.5 points. So kailangan kong maipanalo itong game ko ngayon. White naman tayo. Hopefully maganda yung kalabasan ng ating preparation. At pag-pray nyo po ako and abangan nyo yung game analysis after po nitong clip. Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round 6 na po tayo ng Bangkok Chess Open at may iba naman tayo ng konti ngayon. Ang i-analyze nating game ay yung laban po ni IM Paulo Bersamina versus Grandmaster M. Pranesh. So makikita nyo yung si IM Pao, half a point lead kasi siya sa akin, lamang siya ng half point, so mas mabibigat ng konti yung kalaban niya. So ito Grandmaster, unang GM na nakalaban namin ni IM Pao dito sa Bangkok Chess Open. Yung laro ko kasi, ang kalaban ko po 2,000 lang, nauwi pa ako sa tabla. So unfortunately, natablahan na naman ako ng lower rated, pero kung may analyze ko po in the future, no, yung game namin talagang hindi po nagkamali rin yung kalaban kong Indiano na 2,000 ang rating, kasi tinignan ko sa light chess, ang accuracy po namin 98% accurate ako, yung kalaban ko naman 99% accurate. So yung Indian na 2,000 talaga mabibigat din po yung nararamdaman ko po yung lakas, hindi po nagkakamali. Kung napanood nyo rin yung vlog ko kung saan natalo ko dun sa WIM, hindi rin po nagkamali. So ganun talaga, pagka hindi nagkamali ang kalaban, wala naman tayo magagawa, no? Pero ngayon, dito muna tayo sa laro ni IM Pao kasi napakaganda po, talagang sumasabog na sacrifice ang mga matutunghayan nyo. So dito, white po si IM Pao and black si Grandmaster M. Pranesh. Ayan, so punta tayo sa ating game. Ito po nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, and then Knight F6. So ito po, actually naka-live games ito sa live chess. So kung gusto nyo pong masubaybayan yung mga top boards, wala kasi ako sa top board no? Parang ako, board 20 ako. Ang meron lang dito, top 10 boards. So kung gusto nyo po masubaybayan ang top 10 boards, nood lang po kayo sa live chess. Ayan, so dito ng D4, ito po yung tinatawag na parang Scotch Gambit. Ayan, so kain, E5, at dito ang kalaban ni IM Pao nag-Knight E4. So kung ibabalik po natin, ang main line dito is D5 at yan po yung mahabang prepare ni IM Pao before the game, no? So Knight E4, kakapture sa D4, yan po mahaba yung line na inaaral niya. Kaso hindi naging ganyan, hindi nag-D5 nag-Knight E4. Dito medyo nagulat siya, pero ang sabi niya sa akin, buti na lang naaral niya rin. So Queen E2, Knight C5, C3, D3, and then pa Queen E3, Bishop E7, B4, Knight E6, and then B5. So talagang si IM Pao, yan isang attacking player. So yung B5 na yan, konti na lang po ang naglaro nito. Actually, isa na lang. Ito ay laro ni Mac Carl way back in 2001. Ayan. Pagka Knight A5 ni GM Pranesh, ito po,
bagong posisyon na according to our database. Ayan. So, kumain, nag-D5, castling, and then nag-A6. So, medyo greedy itong si Grandmaster Pranesh, no? Kasi gusto niyang lamangan kagad positionally si IM Pao. Kasi pagka-capture ni Pao, nag-B6. So, dito meron ng masasabing positional advantage ang black. Kasi kung titingnan nyo po, yung pawn structure ito solid, no? Isang pawn chain lang yan. Yung kay IM Pao, maraming parang watak-watak po yung mga pawn, maraming isla. So, ang drawback naman yan, kasi pag pawn moves dito yung black, hindi naman nakapag-castling yung itim. So, maintain lang po ang balance. Meron lang pros and cons, magkaiba yung pros and cons nung posisyon, no? So, nag-knight d4, bishop takes a6, and then f4. So, makikita natin si IM Pao, umaatake po. Kasi yung king, nasa gitna. Kasi gusto ngang kumuha ng positional advantage ng black sa queen side. So, capture, knight takes d4, c takes d4, and then f5. So, gusto ni GM Pranesh na ma-closed ang position. Pwede dito mag-develop lang normally. Yan po siguro ang tingin ko gusto ng engine. Sisilipin ko lang. Ayan. So, equal po ang posisyon. Pag ganyan, pwede mag-castling and normal development lang ang mangyayari. Ayan. So, rook b1, equal lang ang posisyon. Pero po, si IM Pao, isa po yung attacking player. Gusto niyan yung mga pyesa niya sumusugod. Ayan. So, kinain yung pawn sacrifice. Sa unang tingin libre, ano? Kaso, merong knight b3. Yan naman ang idea ng black. Yung rook kulong. So, hindi mo pwedeng kainin kasi, syempre, may capture sa a1. So, ang ginawa ni IM Pao ng queen c2, kaya pagka knight takes a1, isang buong rook ang sinacrifice, queen c6 check, king f8, and f5. Makikita natin yung mga pawn nangiipit na po ng posisyon. Ayan. So, nag queen e8, queen takes d5, and then pagka rook d8, queen c4, at dito po ang sabi nung Indian Grandmaster, no? After po nung game nila, sabi nung Indiano, lamang na daw siya kasi lamang siya ng isang rook. Pero yan po, hindi totoo yan. Kasi sabi ng engine, lamang ang puti. Makikita natin ang ating engine evaluation. Talagang lamang nga ng isang rook, pero yung knight kulong, anytime po yan mababawi. Tapos yung rook hindi makalabas. Yan po, merong long-term advantage dito ang puti. Kasi yan, kahit anong ikot ko ng pyesa po, hindi makalabas ang rook, ano? So, dito ng queen d7, bishop b2, c5, ito yung slight inaccuracy ni IM Pao, nag f6. Ayan. So, mali daw po yung f6. Makita nyo, may question mark, ano? Ang tira lang is kain. Ayan. So, kain lang. Pag halimbawa kumain, yun, magdi-develop lang ng knight. Ayan. Kasi nga, once again, ang problema po dito ng itim ay hindi po makakalabas yung rook. So, para waiting lang muna, di-develop lang mga pyesa pa, queen d7, queen e2, bishop c5, king h1. So, ini-improve lang yung pyesa pero ang hirap pong dalhin para sa itim kasi yung rook hindi makalabas. Tas may dalawang pawn na nangiipit. Ayan. Kaso nga, syempre, ikaw naman gusto mong umatake, dire-diretso ang atake, f6. Pinasabog na. So, gf6, ef6, bishop d6, f7. Talagang
hindi muna kinakapture yung knight sa A1, no? Inipit muna ng inipit yung posisyon ng itim. So, nag C takes D4. Ito po, take note, hindi mo po pwedeng kainin yan kasi merong tuhog dyan. So, nag King H1, Bishop C5, Bishop takes A1, H5, Queen D3, Queen D5, and then pagka Knight D2, ito na yung chance ng black kung makikita niya yung tamang tira, which is Rook D7. Ito ang chance ng itim. Pero hindi po yan ginawa ni GM Pranesh kasi ito ang nakita niya. So halimbawa, mag-Knight E4, pag kumain, Knight F6. So yan, Knight F6 pong yan, ang gagawin is Queen D6 and then Queen F5. So ito po galing sa analysis ni IM Pao. So ibalik ko lang ha. Ayan, so sinilip ko muna. Dito sabi ni Pao, medyo iniipit niya ang posisyon ng itim, pero yan pala talo na siya. Okay? Kasi meron pong kain. Ito lang ang one chance ng black. Kain, and then pagka King E7, merong kasunod na Rook A8, Rook A2 na idea. So dito po lalamang na ng malaki yung black. Ayan. Pero makahirap po makita yan kasi kung titingnan nyo dito, parang ipit na nga yung pyesa ng itim, no? Parang sugswang na siya. Pero, syempre, pag in-engine natin, malalaman natin hindi siya sugswang. Kaya ang ginawa ni GM Pranesh dito ay naghahanap na ng tabla. So, Rook H6, double question mark, Queen G3, and then Rook H8. So, dumidepensa sa Queen G8 check. Ayan, pero si IM Pao gusto po niyan umatake, gusto niya manalo. Siguro iniisip nung kalaban niyang GM, ibabalik. Tapos babalik din siya, tapos babalik. Uuwi sa tabla. Pero si IM Pao gusto niya na umatake. So, nag-Knight F3, Queen F5, and ito po yung critical position. So, dito meron siyang panalo if makita niya yung Queen E1. Na unfortunately, hindi po nakita kasi merong maraming threat na dito. Merong Knight E5 threat, pa ganyan. Merong Knight D4 threat, no? Discovered attack dito. Talagang almost pamati na po. Hindi ko alam kung anong sabi ni IM Pao? Bakit hindi niya nakita? Ba't hindi niya ginawa yung Queen E1? Nakalimutan ko na. Pero sabi niya, nakita niya daw yung Queen E1. Ba't kaya hindi niya ginawa? Nakita niya daw eh. Akala lang niya, mas malakas yung Rook E1. Na ganun din ang threat. Merong threat na Knight E5, may threat na Knight H4. Kaso mo, may good move. Ito po ang only move na H4. So, yan yung depensa pagkakain. Queen F6, Knight G6 check, capture, at ito po yung nakita niya IM Pao pala. Nakita niya dito, mababawi niya na yung exchange na sinacrifice niya. So, pwede niyang itabla. Ganyan, chumek muna. Check. Pagka King F7, Knight H8, Rook H8, Queen C7 check, and then King G6. So, lalamang siya ng 1 pawn and anytime, meron na pawn draw. So, iyan po talaga yung parang hinahanap ng mga player. Maganda yung umaatake, pero meron kang safety first na option. So, kung anytime po, pwede niyang itabla. Kaya maganda po yung ganitong uri ng atake. Kasi kung nakita mo, uy, medyo delikado na. Kailangan ko na itabla. Pwede anytime. Ayan. So, dito ng Queen G3 check, King F7, and then Queen G4. So, ayan, merong threat na Queen D7 check. So, nag-Rook H4, Queen D7, King G8, H3, and then pagka-Rook F4, ito sana yung key move na hindi na naman po naitira, no? Nag-King G1 kasi, double question mark ang bigay ng light chess. Ang tira sana is Rook E8 check,
Bishop F8, and then na King H2. So, iiwas lang sa check, and ang mangyayari po, sugswang ang posisyon ng itim. Na hindi na po makagalaw kasi halimbawa mag-rook F1 ka dyan, kakainin lang ito ng queen. Ayan. So, pagkakain dyan, mapapalit ang pyesa, 2 pawns up, panalong-panalo sa endgame. Ayan. Kaso hindi po nakita ng King G1. Napunta sa endgame tuloy. So, Queen F7, Queen D8, check, King H7, King H2, kumapture, Rook E5. So, threatening yung mga check sa H5, no? Kaya ang ginawa, Queen F7, Bishop B2, Rook F6, Rook D5, Queen E6, at dito na persa ng i-exchange ang Queen kasi meron ng mga Bishop D6 idea. Pag yan naka-check, baka po maunahan pa ng mate. So dito pinalit ang Queen, King G6, kumain, kain, na-transpose sa endgame kung saan 1 pawn up. Si IM Pao merong 2 pawns sa king side, pero meron namang 1 pawn sa queen side ang kalaban na GM. So dito nag B5, King F2, King F5, King E3, Bishop E7, Bishop B6, and pagka Bishop D6, ito na po ang last chance para manalo, which is G4 po ang tira. Yan yung last chance. Kaso, unfortunately, hindi po kasi naitira. Pagka G4 kasi, ang mangyayari po dyan, hindi maka-King G5 kasi sakto nandun yung Bishop. Check. Tapos, makaka-H4. At yan po, mananalo na. No? Kasi, meron dalawang pass pawn, ipopush na lang po ng ipopush hanggang mag-queen yung mga pass pawn. Ayan. Kaso, ang nangyari, nag-Bishop A7, no? Umangat doon. Pagka King E5, G4, Bishop E7, dito makikita nyo, nabakalan. May bakal, oh. May harang. So, pagka ganyan, naharangan na po, hindi na makapush yung pass pawn. Yun po yung malaking difference, eh. Pagka dito, pagka G4, King E5, merong H4. Wala po yung bakal na ganun. So, hindi mabla-blockade yung mga pass pawn. So, dito, pagka Bishop A7, na-blockade na ng ganyan, hindi na po may papanalo kasi blockade na yung pawn. So, ayan. Dito po, ang nangyari sa laro na umuusok ng sacrifice na uwi sa tabla. Ayan. So, ang ganda ng laro, no? Grandmaster Pranesh, 25-38 ang rating, sinacrifice ng rook. Muntik nang mamate. Kaso, kinulang pa. So, nauwi sa tabla, okay na rin kaysa talo. Okay? So, yan po ang ating game for the day. Yung game ko, siguro i-analyze ko na lang in the future videos kung merong mag-request. Ayan. So, dyan po tayo matatapos. Hopefully, na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo, please like and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye. Good evening mga pa-Jaffers. Hopefully na-enjoy nyo po yung game na inanalyze ko. Yung game ni IM Pao. So ngayon ay 9:24 in the evening. Naglalakad na ako pabalik ng hotel kasi nag-midnight walk muna ako. Actually, hindi yung midnight, night walk. Ayan. Kasi brown out po sa aming hotel. Unfortunately, napakainit ng room. So, kaysa nag-aantay, habang nag-aantay ng ilaw ulit, after 30 minutes daw, lalabas. Naglakad na lang ako. Ayan. So, hopefully, pagbalik po natin, meron ng ilaw. Ayan, malapit na ako sa hotel namin. Si IM Pao pala, iniwan ko doon, kakain pa daw kasi siya. So
So ako nag-take out na lang at pabalik na ng hotel. So hindi ako nanalo today. Unfortunately, tabla na naman. Ang galing din nung kalaban kong Indian, guys. Sa totoo lang, sobrang galing ng mga Indiano. Kung makikita nyo po yung game ko, siguro i-analyze ko in the future, no? Wala pong nagkamali. Hindi siya nagkamali kahit isa. Grabe, walang inaccuracy, walang mistake. Ang hirap po manalo. Ang rating ng kalaban ko 2,000, tas hindi po nagkamali. Grabe naman yun. So ito bukas, ang kalaban ko naman bata na naman from Hong Kong, Jamison Cow. 2,000 ulit ang rating. Kailangan ko ulit pitpitin. So ito na po, malapit na ako sa hotel. Papakita ko. Ayan, ito ang hotel lobby namin, kung saan bukas, very interesting, pupunta daw yung hari at reyna ng Thailand. So meron palang hari at reyna ang Thailand, guys. So pupunta dito, kaya kung mapapansin nyo dito mamaya, marami pong mga sundalo. Kasi ang ganda rin talaga nitong hotel na ito eh. Ayan, dito na tayo sa ating lobby. Ayan. So nasaan kaya yung mga sundalo? Nawala na. So bukas daw ng umaga, 7:30 in the morning, pupunta yung hari at reyna ng Thailand. So abangan natin yan. Bukas naman maaga naman ako gumising para makita nyo po yung hari at reyna. Invited kasi lahat ng hotel guests, sabi. So kung magising kami maaga ni Pao, 7:30 in the morning, i-video ko po yan. So yan po, dito tayo matatapos sa round number 6 vlog. Hindi natin na ipanalo, pero meron namang bukas. Pwede pa tayong bumawi bukas. Last 3 rounds. So dyan po tayo matatapos. Bye bye.